Sabi ni Digong, gusto ko lang pagtutukan tong sinabi ni Digong. Sabi kasi ni Digong, nagagalit daw siya. Sobrang nagagalit siya. Dahil ninakaw daw ng Marcos administration ang ating gold reserves. Yun yung sinabi niya. Okay. Tingnan natin. Bakit nung panahon niya, hindi siya gumawa ng ganyan ingay? Papakita ako sa inyo. Wait lang. Papakita ako sa inyo. Ayan. Ito, mga kotsero, ang website ng Trading Economics. Oo, yung Trading Economics. Yan. Yan, Trading Economics. Pinapakita dito yung Philippine Gold Reserves. Ayan, o. Philippine Gold Reserves. Tignan nyo yung katigasan ng mukha talaga ni Digong. 2015, 2015, kailan naging presidente si Digong? 2016. O, 2015, 2016. Ayan, quarter 1 ng 2016, hindi pa yan. Kasi May nag-eleksyon. Second quarter, si ano pa yan? Si Noy pa yan, second quarter. Third quarter, 196.34 tons ang gold reserves ng Pilipinas. Ulitin natin ha. Quarter 3 ng 2016, pagkaupo ni Digongong Duterte, 196.34 tons ang gold ng Pilipinas. Ngayon, 2018, 2017, 2018, 2019, merong slight na pagtaas ng ginto sa Pilipinas. Bakit? Kasi si BSP nagbukas ng programa noong 2019, nagbukas siya ng programa na ang gobyerno ng Pilipinas ay bibili ng ginto sa small scale miners. In fact, ginawang batas yan ni Digong Duterte. Google nyo, ginawang batas yan ni Digong. Na pwedeng magbenta ang small scale miners sa ating gobyerno ng kanilang ginto. Kaya 2018, 2019, tumaas talaga ang ating gold reserves. Ngayon, 2020 na. 2020 na ha. 2020. Tandaan nyo ha, 197.93 tons ang ginto ng Pilipinas, ang reserve gold ng Pilipinas. 197.93. Okay. 2020. Panahon ni Digong to ha. Panahon to ni Rodrigo Duterte. Tingnan nyo nangyari. Bakit pababa yung graph?